Hello kapatid, kumusta? Mapagpalang gabi. Nawa ang pag-iingat ng Panginoong Diyos ay nasa atin. Sa gabing ito kapatid, may babahagi lang ako salita ng Panginoon. Pero bago nating basahin ito kapatid, ang salita ng Panginoon. Sa mundo natin ngayon, kapatid, hindi lingid sa ating kaalaman ang mga kasabihan na tulad ng pera ang nagpapaikot sa mundo. Kapag wala kang pera, wala kang magagawa. At ang sinumang may pera ay makapangyarihan. Ito ang pinaniniwalaan ng tao na katotohanan at alituntunin na dapat sundin. Pero hindi natin dapat sundin ito. Marami ang nag-aakala na mababago ng pera ang ating kapalaran. Ngunit ang katotohanan, kapatid, tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan na gawin iyon dahil lahat ng nangyayari sa buhay natin, kapatid, nasa kamay ng Diyos ang ating kapalaran. Huwag mong sabihin, kapatid, na porket mayaman ka na, nasa iyo na lahat ang karanyaan dito sa mundong ito, ay nasa iyo na yung kapalaran mo. Hindi mo hawak, kapatid, ang iyong kapalaran. Ang Diyos ang may hawak sa ating mga kapalaran, kapatid. Sabi dito sa Mateo 16:26, kapatid, ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Ano ba ang mapapala natin, kapatid? Kung makamtan man natin ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng mundo. Patuloy ko, kapatid. Pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. May ibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapatid, hindi tayo maliligtas ng ating mga kayamanan. Hindi tayo maliligtas ng ating mga pag-aari-ariahan dito sa mundong ito. Ang mga bagay na nakamtan natin sa buhay, kapatid, hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Ni piso, kapatid, wala kang madadala. So, ang tanging makakapagligtas sa ating kapatid ay yung tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Papasukin mo siya sa buhay mo para maligtas ang ating buhay. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at sumunod sa kanyang kautusan. Hindi tayo maliligtas na mga mabubuting gawa kung wala naman ang Hesukristo sa ating buhay. Hindi tayo maliligtas niya. Yung kabutihan na gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, hindi tayo maliligtas niya, kapatid. Dapat kilalanin natin ang Diyos Amang lumikha sa ating buhay. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin ang Diyos na lumikha sa atin para maligtas tayo at sumunod tayo sa kanyang mga salita. Tulad yung ginagawa natin ngayon. Tulad yung ginagawa ko ngayon, kapatid. Kapatid, mapasa iyo man ang lahat ng bagay sa mundo. Walang saysay, kapatid, ng ating buhay. Aanhin mo yung mga kayamanan na yan kung ang iyong buhay ay mapapahamak. Gusto ng Diyos, kapatid,
ay makasama tayong lahat. Ayaw niya na mapahamak tayo. Ayaw niya na mapunta tayo sa impyerno. Yun ang totoo, kapatid. Kaya ako sinishare itong salita ng Diyos sa gabing ito, kapatid. Dahil mahal kita. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Kaya ibinabahagi ko itong salita ng Diyos. Sinishare ko sa inyo, kapatid. Mahal kayo ng Diyos. Kahit gaano ka pakasama, kapatid. Basta magsisi ka lang sa iyong mga kasalanan, papasukin mo sa iyong buhay, patatawarin niya tayo, kapatid. Maliit man yan, o gaano kalaki ang iyong kasalanan, kapatid. Pag pinapasok mo ang Diyos sa iyong buhay, at humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga nagawang kasalanan, magsisi ka, papatawarin ka, kapatid. So wala tayong ibang gagawin, kapatid, hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kaya tayong patawarin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kung tayo lamang ay magsisisi, kapatid. Aanhin mo yung mga kayamanan na yan, karanyaan na yan, nasa iyo na lahat, pero hindi ka kayang iligtas. Aanhin mo ang buhay mo. Kung ang kaluluwa mo ay susunugin. No? Pag nandun ka na, kapatid, sa naglalagablab na apoy, hindi ka na pwedeng umalis doon. Doon ka na habang buhay. No? Ang gusto ng Panginoon, huwag tayong mapunta roon. Ang gusto ng Panginoon, kapatid, makapiling natin siya. Yan ang totoo, kapatid. Kaya sinasabi ng Mateo 16:26, kapatid, ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Anong mapapala natin? Wala tayong mapapala. No? Aanhin natin yung mga kayamanan na ito. Ang tanging kayamanan natin, kapatid, ay ang salita ng Diyos. Kaya ako ibinabahagi ito, kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, makapiling natin siya. Ang gusto ng Diyos, makasama tayong lahat. Maisave tayong lahat. Maisalba tayo sa ating mga kasalanan. Nagkasala ka na nga, tapos doon ka pa mapupunta. Anong silbi ng buhay mo, kapatid? Wala. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga namatay ang Panginoong Hesukristo. Sa krus ng Kalbaryo. Huwag natin sayangin, kapatid, ang kanyang kamatayan. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan, kapatid. Huwag natin tangkilikin ang kayamanan na kung mapapahamak naman ang ating buhay. Hindi natin kayang baguhin ang ating kapalaran, kapatid. Diyos lang ang nakakaalam sa ating mga kapalaran. Kaya ako ibinabahagi ang salita na ito, kapatid, sa inyo, sa gabing ito. Nawa maunawaan mo, kapatid, ang salita ng Diyos sa gabing ito. Huwag natin tangkilikin ang mga bagay na meron dito sa mundo. Dahil ang mundo, pansamantala lang tayo dito, kapatid. Pansamantala lang tayo dito. Ilang taon lang tayo dito, mamamalagi. Pero,
Pag tayo nawala dito sa mundong ito at makapiling natin ang Diyos Ama na lumikha ng ating buhay, kapatid, doon, hindi tayo mamamatay doon, kapatid. Doon, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Everlasting life, kapatid, ang makakamtan natin doon. Saan ang gusto mo, kapatid? Dalawa lang pagpipilian natin. Langit o impyerno, kapatid. Maraming nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit kaunti ang nakakapasok doon, kapatid. Kaya, ang mundong ito, wag natin tangkilikin yung mga bagay na ikakapahamak natin. Ikakapahamak ng ating mga kaluluwa. Tangkilikin natin ang salita ng Diyos. Yun ang tayong makakapagligtas sa atin. Hindi tayo maliligtas ng iyong kayamanan, hindi tayo maliligtas ng iyong mga ari-arihan. Kapatid, pag tayo namatay, 1 metro kwadrado lang tayo, kapatid. Aanhin mo, kapatid, ang ganyang papel, mga titulo, kung ikay mawala, kapatid, 1 metro kwadrado ka lang. Kaya ako sinasabi ito, kapatid, dahil mahal ka ng Diyos. Gusto niyang baguhin ang kapalaran mo, kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Salamat, kapatid, sa gabing ito. Nawa, may napulot ka na aral sa gabing ito. Pag-pray kita, kapatid, manalangin tayo. Amang Diyos na lumikha, lumalang sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoong Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, ang aking kapatid na ito. Dalangin ko, Panginoon, sa nanonood na kapatid kong ito, Panginoon. Ikaw ang maghipo sa kanyang puso, Panginoon. Nawa, makilala ka niya, Panginoon, na bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Amin pa namin, Panginoon, ang mga kayamanan dito sa mundong ito kung wala kaming Panginoong Diyos na magliligtas sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain nawa ninyo, Panginoon, ang aking mga kapatid na nanonood sa gabing ito. Amen. God bless, kapatid.